Okay guys, for today's video, gusto ko lang din i-share tong nakita ko with regards to TikTok Pay Later. Bakit? Guys, sa totoo lang, hindi po talaga ako masyadong gumagamit ng TikTok. Yeah, more on for FYP lang, yun, ganon, pang pass ng oras. Pero in terms of TikTok shopping, hindi po talaga. To tell you the truth, nabawasan na po yung pag-shop ko online. Kasi kung hindi niyo pa po narinig yung news, bumili po kami ng bahay or naguhulog na po kami ng bahay. So, medyo tipid-tipid kahit papano. So, yeah, nabawasan yung online shopping. But, ito po yung pinagtataka ko. Hindi ko nga ginagamit si TikTok. Pero, pwede pala siyang mag-increase nang hindi ka gumagamit. Posible pala yun? Hindi ko rin alam eh. Tara, samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko rin ng videos and playlist na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, hindi ko rin talaga alam yung reason. What I can only share and parang hunch kung bakit nag-increase. Ito, pakita ko sa inyo. Dahil hindi ko siya ginagamit, ayan, from magkano? Hindi ko alam kung 5,500 or 8,000 ba. Hindi ko na alam, hindi ko na talaga alam, hindi ko na follow yung credit limit ko. Or, Kuya Editor, pakilagay na lang po yung previous video natin about TikTok later dun sa credit limit. Yan. Pero, alam ko po, nag-increase po at hindi po 10,000 pesos ang credit line ko with TikTok Pay Later. Yun nga, nag-increase siya. And kung papakita ko po sa inyo, wala po talaga akong utang. Paid, unpaid, wala. Repayment lag, yan, wala. Wala po. Kasi po, kung mag-order man po ako online is through Shopee. Doon na po nakasetup kasi yung mga ATM ko, yung debit card and credit card. Doon po ako mag-order. And yan, nag-increase nga siya ng 10,000. I can only speculate this following reason kung bakit nangyari yan. Una is periodic review ng company na nag-handle ng TikTok Pay Later ko, which is for me, si One Hand. Pangalawa, possibly chinek nila ang credit rating ko and they saw na nagkaroon ng increase or yeah, nasa mas magandang credit score. Thus, kaya nila in-increasean. Na kahit hindi naman ako ma-order, in-increasean nila. Pangatlo, siguro nakita nila na season na ngayon ng utangan. Dahil pasukan, usually, tumataas talaga ang sales and dumadami ang loans dahil sa pasukan. So, usually nga, manghihiram ka, pambayad ng mga gamit ng mga anak mo, etc. So, yeah, basically yung pangatlo is more on events na tipong magpapasko na, pwede nilang taasan. Kasi alam nila na posibleng gagamitin mo. Pero natutuwa ako dito kay TikTok Pay Later na increasean niya na hindi naman siya temporary increase. 'Di ba? Sa S-Pay Later, normal yon yung temporary increase ng 10,000 pesos sa S-Pay Later. Well, ito, hindi. As in increase siya. Though, hindi naman siya increase na malaki. Kasi, magkano ba yung increase? Nasa 2,000 lang yata. Hindi ko alam kasi hindi ko alam yung previous credit line ko with TikTok Pay Later. Para kasing marketing nila to para umutang ka sa kanila. Alam niyo yung pakiramdam na, kunyari, pagdating ng bagong credit card, uy, gusto kong gumastos. parang ganun yung pakiramdam. Which is mali po na nagpapadala kayo dun sa ganung emotion in terms of handling money or debts. Wala siyang pinagkaiba. Kunyari, bigla kang nakatanggap ng 100,000 wala lang, di ba? Or nanalo ka ng 100,000 pesos or even 1 million pesos. So, ganun po siya. Maling-mali na mangunguna ang emotion sa pag-handle ng finances. So, going back here, the next question here is, pwede ba natin i-convert yan sa cash? Wala po. Again, wala pong official way yan. Hindi po siya katulad ni Maya or ni Revi Credit na may official way to convert it. Though, karamihan na meron yan ay nagre-resort sa mga traders, which, again guys, for the nth time, huwag nyo pong gagawin. Maliban na lang siguro, kung kapitbahay mo yung trader, puntahan mo. Yun. Face-to-face po kayong gumawa niyan. Though kadalasan din po kasi pag traders, mataas po ang service charges nila. Swerte nyo na po kung merong 10% or 15%. Pero yan, maglalaro yan ng 20 to 25, even the height of 30%, which is grabe po. May kinuha na silang 30%, plus magbabayad ka pa ng interest dun sa ano. Diba? Ano na po nangyari? Maghanap na lang po kayo ng iba. Huwag nyo na lang po i-convert. Unless may way na magagawa nyo self-converting, go. Sana later on kay TikTok magkaroon ng parang cash loan, diba? Like si Shopee, meron siyang S-Pay Later. Then meron siyang S-Loan, di ba? Si Lazada, meron siyang Last Pay Later. Then meron siyang Lazada Fast Cash. So si TikTok ba, may TikTok Pay Later na, magkakaroon ba siya ng TikTok Fast Cash or something? Hindi natin alam. Sana magkaroon din para yun na lang yung hiramin ng mga gustong mag-encash kesa i-convert tong TikTok Pay Later. Lastly na lang po in terms of interest, ito, meron na po ako na-add to cart na example, which is a mic from Boya. Try natin i-check out. Good to see na meron pa rin po discount to. So, ito po, TikTok Pay Later. Check natin. So, meron siyang 1 month
ang babayaran sa kanya within a month is 3,424 for a loan of 3,293. Check natin. Ito, may 6 months. 680.55. I-calculate po natin. 680.55 times 6. That's 4,083. I-minus po natin yung 3,293. 3,293 equals 790 po ang interest ng item sa loob ng 6 months. Divide natin ito by 3,293. 24% po. Divide natin ito by 6. Yan, nasa 4% po per month ang interest. Kung compare naman po ito kay SPayLater, parang ganun din naman po. Halos pare-pares na lang po sila. Yung mga legit po talaga, hindi po sila nagkakalayo po talaga ng interest. So, magmamatter na lang po dyan is yung additional benefit na nakukuha nyo from each lending service. Pero what I can say is mas okay po tong mga to versus sa mga hindi po kilalang mga online lending apps. Yung mga online lending apps na 7 days, kung meron pa ba, yung mga online lending apps na malaki ang service charges, pilitin na lang po natin na magkaroon ng account with this legit na lending service. Okay, for our question of the day, so nagkaroon na ba kayo ng time wherein nagpadala kayo sa emotions nyo in handling money? Yung tipong hindi nyo napag-isipan na binili nyo yung isang bagay because yun yung gusto ng kalooban nyo. And ano po nangyari? Napabuti po ba kayo o napahamak po kayo? Ayan, let me know po sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre sa ating cellphone giveaway for this month of June. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Family Ancheta T-Vlog. Yan. O at BJ Ancheta 2673. Sabi po niya, "Hi Pat, usually basic needs lang muna dati. But through your recommended Ola, mas nabibili ko na lahat at least isahan ang pagbayad. Then yung kulang sa sahod ko na pinaglalaanan." Shoutout from Santo Tomas, Davao del Norte. Wow, na-appreciate ko po na nagkaroon po ako ng influence sa inyo. Sana po napabuti po. Natatakot po ako kung yung mga sinishare ko napasama pa po kayo. Pero good thing na sinabi nyo na okay naman po. Na-appreciate ko po yung message nyo. Maraming salamat. And shoutout po sa mga taga Santo Tomas, Davao del Norte. Shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my channel. Maraming salamat. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala nang problema dyan. But continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para maka-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!